So mga kois, good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw po mga kois ay maglalagay po tayo ng dashcam sa Toyota Race. Yung dashcam na ilalagay pala natin ng mga kois ay Lenovo B7 Plus. So, bago natin umpisahan yung ating video mga kois, mag-intro muna tayo. Tara, let's go! Siya nga pala mga kois, pahinga naman ng kunting suporta, pa-like and subscribe naman mga kois. Maraming salamat po. So tara mga kois, magsisimulan na tayo. So ito nga pala yung charging port ng mga kois, cigarette lighter. So ang gusto pala ni customer mga kois ay hindi i-direct natin dito. Dapat hindi siya nakaganyan mga kois kasi meron siyang paggagamitan yan mga kois, yung sa charging port niya. So dito mga kois ay dudugtungan natin to ng wire, yung charger natin sa dashcam. Pupuluputan natin yan ng wire mga kois. At saka ito ring positive mga kois. Sa paglalagay pala niyan mga kois, maraming paraan mga kois. So sa atin simple lang. So simple lang mga kois yung paglalagay natin ng wire mga kois. Ganda lang tayo ng dalawang wire, tapos ipulupot lang natin dito sa ground niya ito, tapos itong positive lagyan din natin yan. So simple lang mga kois, ipulupot lang natin yan sa ground mga kois. Importante mga kois, kapag nagtatap na tayo, wag niyong kakalimutan kung anong kulay yung wire ang nilagay nyo sa ground, kasi hindi yan pwedeng magkabaliktaran mga kois pag nagtapping na kayo sa sa linya ng supply niya, yung ECC niya. Dapat mga kois yung ground ay sa ground talaga mailagay, kasi pag nagkamali kayo mga kois, masisira yung charger natin ng dashcam. So yan mga kois, yan lang, simple lang mga kois. Yan, pwede naman yung hinangan mga kois, pero ito lang yung yung simpleng gagawin ko. So nasa sa inyo na yan mga kois kung anong diskarte nyo. Pwede nyo yung hinangan. Tapos yung sa positive side natin mga kois, ito yon. So yan, tatanggalin lang natin yung pwede natin yung tatanggalin yan, yung pinaka tip niya. Tapos yung contact point niya mga kois, tanggalin natin. Tapos ipasok natin yung wire, tsaka pasok natin yung contact point niya, yung chrome na yan. Tapos itulak natin sa fuse para madiin talaga yan. Pagkatapos mga kois, may sobrang wire na naka mga kois, ibaluktot lang natin yan mga kois. So yan mga kois, kita nyo yung wire na yan, ibaluktot nyo lang yan, ipasok nyo yan. So pag naipasok na yan mga kois, okay na yan mga kois. So pagkatapos nating maipasok mga kois, ibalik na natin yung fuse yan, at saka yung contact point niya, clockwise lang natin mga kois, i-twist lang natin para humigpit siya. Yan, meron kasi yung thread. Pagkatapos mga kois, huwag nyong kalimutan mga kois, lagyan ng electrical tape para hindi matanggal yung ground natin. Importante mga kois yung pinaka tip niya, kasi positive yan. Dapat isama nyo yan sa electrical tape para hindi short circuit mga kois sa body ground. So yung positive natin na wire mga kois, ibaluktot nyo para pag mahila-hila siya, hindi siya maglo-lose contact. So ganyan lang mga kois, napakasimple lang. Basta ang importante mga kois, wag niyong kakalimutan kung anong kulay yung positive ang nilagay nyo,
Kasi pag nakalimutan nyo tapos nagkamali kayo sa pagtap, ay GG na kayo dyan mga kuys. Siya nga pala mga kuys, dito pala ako magtatap sa stereo mga kuys. May ECC kasi dito. Medyo mahirap kasi doon sa mga kuys, doon sa likuran ng cigarette lighter mga kuys. Napakaikli yung wire, mahirapan tayo sa pag-splice mga kuys. Mahirap kasi siyang hugutin mga kuys. So dito na lang tayo sa stereo mga kuys. Pareho lang kasi siya ng mga kuys, ng linya ng ECC mga kuys, at saka yung sa cigarette lighter parehos lang yan. So dito na tayo maglalagay mga kuys. Itong stereo mga kuys ay tatanggalin natin to para hindi tayo mahirapan. So ito mga kuys, naghahanap na tayo ng ECC dito. Yung kulay pala ng ECC dito mga kuys ay kulay violet. Tapos yung ground ay white black mga kuys. Yan. Yan mga kuys, ECC yan mga kuys. Pagkatapos nating trace mga kuys yung ground at saka yung ECC mga kuys ay itong mga kuys, balot ng wire niya. Para ma-access natin yung wire ay tatanggalin natin to para ma-access natin yan mga kuys. So yan mga kuys, kulay violet, yan yung ECC natin. Tapos ito na mga kuys, tap na natin yung positive ng charger natin. Tapos huwag niyong kalimutan mga kuys, lagyan ng electrical tape yung in-splice niyo ng wire mga kuys, para safety mga kuys yung tirada natin dito. So ito na yung negative natin mga kuys. Yan, in-splice na natin mga kuys. Tapos ito yung linya natin ng cigarette charger natin mga kuys, yung sa dashcam, kulay green. So yan yung ground natin. Siyempre mga kuys, kahit ground yan, lagyan din natin yan ng electrical tape para hindi talaga ma-expose yung wire mga kuys. So yan, dagdag hold na rin mga kuys sa wire natin para hindi matanggal. Pagkatapos nating mai-tap yung ECC at yung ground mga kuys, so ibalik natin yung cover niya mga kuys. Tapos balutan natin ulit ng electrical tape para magmukha pa rin siyang mga kuys, stock. So yan mga kuys. So tapos na mga kuys yung tapping natin. So dito mga kuys, tatanggalin natin itong console nya. Dito kasi natin ipapadaan yung wire mga kuys. Ayan, tanggal na. So dito mga kuys, yung wire ng ating charger mga kuys, ipasok nyo dito. Yan, tapos hugutin nyo doon sa baba ng console. Yan. Diyan natin yan mga kuys. Tapos yung charger ng dashcam natin mga kuys, lagyan nyo ng cable tie mga kuys para hindi siya magalog-alog. Yan, itali nyo dyan sa wire mga kuys. Pagkatapos nating ma-secure yung ating charger mga kuys sa ating dashcam, ito babalik na natin yung stereo mga kuys. So yan, importante mga kuys, wag niyong kakalimutan yung mga tinanggal nyo, lalong lalo na yung antenna mga kuys. Napaka importante niyan kasi hindi gagana yung FM nya pag hindi na ikabit. So yun mga kuys, tapos na nating maibalik yung stereo natin. So ngayon ay ipapagapang na natin yung ating wire mga kuys. Tara, let's go!
Pagkatapos nating may pagapang yung wires mga guys, may sobra na wire mga guys, dito na natin yun i-organize mga guys. Yan, dyan na natin yan i-organize para malinis tingnan mga guys. Pagkatapos nating ma-organize yung wire mga guys, yan, ibabalik na natin yung console mga guys. Tapos na tayo doon sa kabilang side mga guys. So dito naman tayo sa driver side mga guys. Kung ano yung process doon sa kabila mga guys, ganun lang din mga guys. Kung saan natin pinapadaan yung wire, doon lang din natin ipapadaan dito mga guys. So yan. Itong wire na ito pala mga guys ay ito na yung papunta doon sa likod mga guys. Ito na yung harness niya sa reverse camera niya doon sa likod. Itong tail light mga guys ay tatanggalin natin to kasi dito natin ipapadaan yung wire ng ating camera. Pagkatapos mga guys, itong 10mm na bolt tatanggalin din natin to. Dalawa ito mga guys, ito yung isa. So yan, tatanggalin natin yan para ma-access natin yung wire ng ating reverse mga guys. Tapos ito mga guys, tatanggalin din natin to kasi hindi matanggal yung cover ng sides kung hindi to tatanggalin mga guys. Kailangan unahin muna natin to. Tapos itong cover mga guys ay tanggalin natin yan para ma-access natin yung loob mga guys. So pagtatanggal nitong tail light mga guys, dahan-dahan lang mga guys, baka mabasag mga guys. So gumamit kayo ng plastic na mga guys, yung panligwat mga guys. Yan, medyo makunat-kunat ito mga guys, kaya dahan-dahanin nyo lang. So dito mga guys ay tinanggal ko muna yung plate light niya mga guys kasi dito natin ipapadaan yung wire ng ating camera mga guys galing doon sa bandang tail light niya na tinanggal natin mga guys. So ito na yun. Ito na yung wire natin mga guys galing sa harap. Ito yung sa camera natin. So yan, pinasok natin dyan mga guys, may butas kasi dyan. So dyan natin ipapadaan. Tapos may alambre ako dito mga guys na hinanda. Huhugutin natin yan doon sa plate light mga guys. Yan, huhugutin natin yan. Ito na yung hinugot natin mga guys galing doon sa tail light. Isalpak natin yan sa camera mga guys. Yan. Pagkatapos nyo yung maisalpak mga guys, huwag niyong kalimutan lagyan ng electrical tape mga guys para hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos mga guys ay hihilain natin yan pabalik. Yan, yung hindi masyadong lumaylay yung mga guys, yung wire ng ating camera para hindi pangit tingnan. Pagkatapos mga guys ay idikit natin yung camera. Yan. So depende na yan sa inyo mga guys kung ano yung gagawin nyo, dikit ba or lagyan nyo ng screw. Pero para sa akin mga guys ay lalagyan ko ng screw para hindi talaga matatanggal mga guys. Nasa sa inyo yan mga guys kung ayaw nyong magbutas mga guys. Napaka purwisyo kasi mga guys kapag hindi nyo lagyan ng screw mga guys.
Minsan kasi mga guys natatanggal, so yung camera nasa baba na. So dito mga guys ay babalik na natin yung plate light. Napakasimple lang yung pagbabalik natin mga guys, itutulak lang natin yan hanggang sa maglalak yung clip niya. Dito mga guys ay may exist tayo na wire, so hihilain lang natin yan doon sa loob para doon na tayo mag organize mga guys. At pagkatapos natin ma-i-organize mga guys ay ibalik na natin yung tail light mga guys. So dito mga guys ay na-tap na natin yung reverse line natin. So ito yun. Yung kulay pala natin ng tinapa natin mga guys ay gray. So ingat kayo dito mga guys kasi dalawa itong gray na to. Magkapareho sila ng laki. So it is light nyo na lang mga guys para tama talaga yung malagyan ninyo ng wire. So tapos na nating ma-organize yung wire mga guys. So ibabalik na lang natin yung mga cover. So tapos na ito mga guys, isiting na lang natin. Pagkatapos nating ma-set mga guys, i-long press natin yung switch ng Lenovo para mag-off. Tapos yung ignition natin, i-off natin yan mga guys. After 5 seconds, i-on natin ulit. So tingnan natin mga guys kung mag-reset ba siya. Minsan kasi mga guys babalik siya sa dati. So nakita niyo mga guys 2024, so successful siya mga guys. Kapag hindi kasi ninyo ginanyan mga guys, mag-reset siya. So babalik siya sa 2023. Napaka-importante pa naman yan mga guys kasi lalong-lalo na kapag hindi natin malalaman kung madidisgrasya yung customer. So meron silang evidence mga guys. So napaka-importante yung date at saka yung time mga guys. Tapos na ho tayo mga guys. So maraming salamat sa panonood pala. So sa mga tao na gustong mag DIY dyan, panoorin nyo lang tong video na to, baka makakatulong ito sa inyo. Salamat po.